Good day po sa lahat. This is Fiscal EJ once again. As I said in my last video, we will discuss each of the concepts as to why criminal liability is individual and cannot be transferred to another person. Guilt is personal, sabi nga ni former President Duterte. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba ang iyong pagkakasala, puwera na lang kung ang taong iyon ay nakipagsabuatan sa iyo sa paggawa ng isang krimen. Sa ilalim ng batas, ang tawag po dito ay conspiracy. Ano ba ang conspiracy? Under Article 8 of the Revised Penal Code, a conspiracy exists when two or more persons come to an agreement concerning the commission of a felony and decide to commit it. Sa Tagalog, ito ay kasunduan o sabuatan ng dalawa o mahigit sa dalawang tao sa paggawa ng isang krimen. Sa ilalim ng batas, dalawa ang konsepto ng conspiracy. Conspiracy as a means of incurring criminal liability and conspiracy as a crime in itself. Let us first discuss conspiracy as a means of incurring criminal liability. When you say conspiracy as a means of incurring criminal liability, hindi sapat ang kasunduan o sabuatan lamang. Kailangan aktual na gawin ang krimen ayon sa napag-usapan o napagkasunduan. Let us go through some examples. Example number 1. Nagkasundo sina A, B at C na papatayin nila si D sa takdang araw. Nang dumating ang takdang araw, hindi sumipot si A, si B at C lang ang sumipot at pumatay kay D. Question: sino ba ang liable? Si A, B at C o si B at C lamang? The answer is si B at C lang ang mananagot. Kahit na nakipagsabuatan si A, ang hindi niya pagsipot ay pag-atras niya sa kasunduan o sabuatan. The exception to this happens when si A mismo ang mastermind, meaning siya ang nag-induce, nagplano at nag-udyok kay B at C, in which case kahit na hindi siya sumipot sa takdang araw, magiging liable pa rin si A sa pagpatay kay D. Example number 2. Nagkasundo sina A, B at C na papatayin nila si D sa takdang araw. Nang dumating ang takdang araw, sumipot si A, B at C pero si C lang ang pumatay kay D. Si A at B ay nagsilbing lookout lamang habang pinapatay ni C si D. Question: liable pa rin ba si A at B kahit na hindi sila mismo ang pumatay kay D? The answer is yes. Liable pa rin si A at B. Kahit na hindi sila mismo ang pumatay kay D, masasabi nating tinulungan pa rin nila si C sa pagpatay kay D. In a conspiracy, the act of one is the act of all. Example number 3. Nagkasundo sina A, B at C na papatayin nila si D sa takdang araw. Nang dumating ang takdang araw, walang ni isa sa kanila ang sumipot para patayin si D. Question: mananagot ba si A, B at C dahil nagkasundo silang patayin si D? The answer is no. Wala pong pananagutan si A, B at C dahil ang isang mere conspiracy to commit murder is not punishable under our penal laws. You might ask, Fiscal, di ba masama ang makipagsabuatan na patayin ang isang tao? Yes, masama. It is reprehensible. But no matter how evil it is, if there is no law punishing the act, then it is not a crime. Remember this Latin maxim, nullum crimen nullia poena sine lege. In English, it means there is no crime when there is no law punishing it. Pero meron pong klase ng conspiracy that is already considered a crime in itself. Here, the mere agreement to commit the crime is already punishable. In other words, the persons who agreed to commit the crime need not commit the crime agreed upon. Examples are, number 1,
conspiracy to commit treason under Article 115 of the Revised Penal Code. Number 2, conspiracy to commit coup d'etat under Article 136. Number 3, conspiracy to commit rebellion or insurrection also under Article 136. And number 4, conspiracy to commit sedition under Article 141. So yan po ang konsepto ng conspiracy in relation to the statement guilt is personal. So hanggang dito na lamang po tayo and see you in my next video. Maraming salamat po.